Okay, so dahil alam na natin kung ano nga ba yung cognitive behavioral therapy or yung CBT, which is a common type of talk therapy or psychotherapy na tinutulungan tayong maging aware sa mga inaccurate or negative thinking para ma-view natin yung mga bagay or challenges situations in a more clearly and makapag-respond tayo in a more effective way. So, dahil may idea na tayo kung ano nga ba ang CBT, tumako naman tayo sa process and techniques. So, unahin natin kung ano nga ba ang process sa cognitive behavioral therapy. So, yung una is identify troubling situations or conditions in your life. So, dito is kasama dito yung mga medical conditions, yung anger, yung grief, or yung tinatawag na symptoms sa mental health disorder. So, dito yung patient and therapist is mag-spend sila ng time para makapag-decide kung ano nga ba yung problema and ano nga ba yung goals na or ano nga ba yung problema na gusto nilang masolusyonan and ano nga ba yung goals na gusto nilang ma-aim dun sa session sa CBT. Next is become aware of your thoughts, emotions, and beliefs about these problems. So dito, once na na-identify mo na kung ano nga ba yung problem, i-encourage ka ng therapist na um, i-share mo kung ano nga ba yung thoughts mo sa mga bagay. Especially, ano nga ba yung na-observe mo sa sarili mo. Kasi ito yung tinatawag nilang self-talk. Next is, encourage ka nila na sabihin ko ano nga ba yung mga interpretation mo or yung meaning mo sa mga situation, and also ano nga ba yung mga beliefs mo sa sarili mo, lalo na sa mga taong nakakasalamuha mo, and yung mga events na nangyari sa buhay mo. So, dito parang inaas ka ng therapist mo na gumawa ka ng journal para dun mo masulat kung ano nga ba yung thoughts na naiisip mo, like everyday. Next is identify negative or inaccurate thinking. So dito, para matulungan kang ma-recognize yung mga patterns of thinking and behavior mo. So that kapag nalaman mo yun, malalaman mo kung ano nga ba yung mga nagko-contribute dun sa problem mo. Bakit nga ba siya nagsisimula? So dito, i-ask ka ng therapist mo na mag-pay attention when it comes to physical, emotional, and behavioral responses mo in different situations. Kasi malaking tulong yan para malaman mo kung ano nga ba yung para nagti-trigger dun sa problem mo, bakit mo siya nararanasan. Next is, ito na yung last, which is yung reshape negative or inaccurate thinking. So dito, yung therapist mo is, i-ask ka niya na i-ask ka niya kung ano nga ba yung view mo dun sa mga situation. Facts ba to or inaccurate perception mo lang kung ano yung nangyayari. Sa una, mahirap to. Pero when it comes to kapag na-practice mo naman, matutulungan ka nito when it comes to your thinking and behavior patterns na kung saan kapag nakasanayan mo na magiging habit mo siya na and hindi na siya mag-take ng more efforts para sa'yo. So, dahil tapos na tayo sa process ng cognitive behavioral therapy, let's proceed for the techniques. So, alam naman natin na maraming techniques sa